Okay, next naman tayo sa ating example number 3, which is empirical formula. So, I will read the problem. Calculate the empirical formula of this polymer. Meron tayong lucite or plexiglass. So, yung plexiglass daw, nagko-contain ng 59.9% carbon, 8.06% hydrogen, and then 32.0% oxygen. So, first, write the given. Meron tayong given. Carbon is 59.9%. Hydrogen, meron tayong 8.06%. And then, yung ating oxygen ay 32.0%. So, natatandaan nyo ang ating formula for empirical formula is this. Isahan ko na lang yung formula natin. Ayan, inisahan ko na lang. Isang straight na yan. Para madali. Hindi na tayo gagamit ng mga step 1, step 2, step 3. Okay, so meron tayong percent composition. Kung ang given ay naka-percentage form, gagamitin mo pa rin to. Itong part na to. Kung hindi naman, kung yan naman ay naka-grams na, or naka-convert na into molar mass, proceed na tayo dito. Okay? Proceed na tayo dito. So, bali, kapag naka-grams yung given nyo, hindi naka-percentage, o hindi naka-percentage yung unit niya, eto na tayo. Maliwanag? So, kapag naka-percentage, kailangan mo pa rin siyang i-convert into molar mass. So, percent composition times 100 is equals to molar mass. Yung molar mass na yan, i-multiply mo sa 1 mole ng element over molar mass ng element, yung specific element na yon, sa makukuha? Sa periodic table. Ito yung atomic weight or atomic mass ng element sa periodic table. So, kapag sinolve mo na yan, makukuha mo yung molar quantity niya. And then, para makuha yung ratio, kukunin natin yung molar quantity, i-divide natin sa pinakamaliit na molar quantity ng mga elements. So, i-demonstrate ko kung paano siya isosolve, ha? Gamit tong straight na procedure. So, 59.9%, dahil naka-percentage form pa siya, i-multiply natin sa 100. So, 59.9% times 100, copy lang naman natin yung numbers, gagawin lang nating grams yung kanyang unit. So, 59.9% times 100 is equal to 59.9 grams. Pinatang ko lang yung percentage into grams. Maliwanag? So, 59.9 grams multiplied by ating formula, 1 mole of anong element to? Carbon. 1 mole of carbon over molar mass ng carbon ay 12.11 or 12.011. Yan ay nakuha sa periodic table. Okay? Magiging solve natin using your calculator. 59.9 grams multiplied by 1 mole carbon over 12.011 grams ng carbon ay magiging 4.9
871. Okay, kukunin natin hanggang 4 decimal place. Huwag kakalimutan. Hanggang 4 decimal place of carbon. Okay, so stop muna tayo dyan kasi kailangan natin makuha lahat ng ating molar quantity bago natin siya i-divide sa smaller molar quantity. Okay, so dito na tayo sa hydrogen. Hydrogen, 8.06% multiplied by 100 is equal to 8.06 grams. Okay, multiplied by 1 mole ng hydrogen over, ano ba ang molar mass ng hydrogen? 1.008 grams hydrogen. Okay? So, kapag kinompute natin yan, lalabas ay 7.9960 hydrogen. So, meron na tayong molar quantity ng carbon at meron na tayong molar quantity ng hydrogen. Last natin nga hanapin ang molar quantity ng oxygen. So, oxygen, 32.0% multiplied by 100 is equals to 32.0 grams multiplied by 1 mole oxygen over molar mass ng oxygen ay 16.00 grams oxygen. Kapag kinompute sa calculator, magiging 2. Okay? 2. Oxygen. So, dahil ang pinakamaliit na molar quantity ay 2, yan, tingnan nyo to. Yung ating mga molar quantity. Ang 2, i-divide natin yung 2 sa lahat. So, 4.971 divided by 2, divided by 2, and then divided by 2. Anong magiging sagot? Siyempre, yung 2 natin dito, magiging 1. Automatic 1 yan. 1 oxygen. Hindi yan 0. O yan. And then, yung 4.9871 carbon divided by 2, ang sagot ay 2.5 carbon. Next, 7.9960 hydrogen divided by 2. The answer is 3.9 hydrogen. Okay, so sinabi ko sa inyo noon na kapag ganito yung mga kanilang decimal, ibig sabihin, pag 3.9, automatic magiging 4. Tama? Pero, yung ating 2.5, dahil 2.5 siya, gagawin natin siyang fraction. So, ang fraction form ng 2.5 ay 5 over 2. Now, ang ating empirical formula equal to carbon 5 over 2 is to hydrogen 4 is to oxygen 1. Dahil meron tayong fraction, kailangan i-eliminate natin yung fraction. I-multiply natin both side by 2. So, 2 multiplied by 5 over 2, cancel natin yung fraction and denominator, magiging 5. 2 multiplied by 4, magiging 8. And 2 multiplied by 1, magiging 2. So, kapag finorm natin siya into empirical formula, our final answer is C5H8O2. Of course, huwag nyo kalimutan i-box.